Sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga tao at ng mga buwaya sa malayong isla ng Balabac sa Palawan, isang insidente na naman ang gumulantang sa lahat. Biyernes nito lang nakaraang linggo, maliligo raw sana sa ilog ang 12 anyos na si Diego kasama ang kanyang mga kapatid. Pero bago pa man sila makalusong, laking gulat niya nung bigla na lang may sumakmal sa kanya. Na? Why? Nagulat ka? Oo. Anong ginawa ni Diego nung kinagat siya? Nag-iyak na siya. Tapos saan siya dinala ng buhaya? Doon sa ilalim ng tubig. Tila nakalimutan ni Diego na narito sila sa Balabac, Palawan, kung saan ang mga ilog pugad ng mga buwaya. Tay! Si Kuya Diego! Nilaban ng buhaya! Ano? Ang sabi mo? Nakaligo lang sila. Iyakan na sabi ko na. Bigla na yung tatay niya. Nagtayo. Nagtingin. Maya-maya yung dalawa ko diyan ito na sa taas. Umiyak sila dalawa. Na wala na yung kuya niya. Tinangay na. Kuya, sumahan niyo ako! Sabi ako kay tatay, sabi ko pinagat na si Kuya ng buhaya. Diego! Ang ama ni Diego na si Tatay Tihada agad na lumuso para iligtas ang kanyang anak. Pagdungaw ko ngayon doon sa may ilog, na doon pa, nakita ko pa minsan inanuano doon sa ibabaw. Oo, ganyan pa. Pero malabo na po yung ilog. Hindi ko rin nakita yung buhaya kung gaano kalaki. Kita ko na nagganyan siya talaga. Dineban ko, may hawak akong itakpag dive ko doon. Hinanap ko na sila, nawala. Sa loob-loob ko, tinangay na. Si Diego na ngayon, maya-maya, naglutang na doon. Ang batang nakipagsagupaan sa buhaya. Kasalukuyang narito sa isang ospital sa Brooks Point sa Palawan. Akala ko na nabangga. Nanuhan na ako ng kahoy. Yung pala, sa malilim na ako. Sabi ko, tulungan niyo ako. Namamaga ang kanang mata. May mga galos siya sa binti at may malaking sugat sa kaliwang braso kung saan siya kinagat ng buhaya. Sa laki ng buhaya, wala raw kalaban-laban si Diego. Nahawakan ko ng kabilang kamay. Yung dito, nagat ko siya sa ilong. Bakit pa siya kinagat? Ginagat niya ako dito. Pero hindi pala agad na itakbo sa ospital si Diego. Gabi raw kasi noon, malayo ang kanilang bayan, kaya kinabukasan na siya nadala sa pagamutan. Madumi talaga sigurado yung ipin ng buhaya, kaya na ngayon nagkaroon siya ng sustained na infection doon sa kanyang kaliwang siko. First time lang namin naka-receive ng isang bata o pasyente na nakagat ng buhaya. Madalas po kasi, pag nakakabalita kami, hindi nakakasurvive. Laking pasasalamat ni Tatay Tihada na himalang buhay ang kanyang anak. Takot ako dyan, sa totoo lang. Naging wala lang yung takot ko doon. Yung anak ko na alam ko na ginakain na. Kung nahawakan ko yung buhaya, hindi ko bitawan kung hindi ko makuha yung anak ko. Sa nakalipas na mga buwan, parami ng parami ang mga kaso ng pag-atake ng mga buhaya dito sa Balabac. Noon lamang Oktubre, sinakmal ng buhaya ang 16 anyos na si Parsi sa Poblasyon 5. Ginupitan ako ng kaibigan ko, tapos pagkatapos nun, nagligo kami sa dagat. 5 minuto, yun na bigla nang may kumagat. Akala ko na ano ng gatig ng bangka, yun pala, gana ng buhaya. Mabuti na lang daw at nakita ito ng kanyang kaibigan. Pagbitaw, nag-akit ako sa bangka, tapos yung nag-alis na yung buhaya. Maswerte sina Parsi at Diego. Nakaligtas sila. Ang mangingisdang si Cornelio Bonete, bangkay na nung natagpuan sa barangay Malaking Ilog noong lamang Nobyembre. Putol ang kanang braso at kaliwang binti. 3 AM ng umaga. Nagbaba siya dyan sa may para maglimas ng bangka. Pagkatapos, paglimas niya ng bangka siguro, nandun na yung buhaya.
Hindi niya alam. Agad namang nahuli ang buwaya na umatake kay Cornelio. May haba itong 15 feet, bigat na 500 kilos at tinatayang nasa 50 taon na ang edad nito. Pinangalanan ng buwayang 5 hango sa barangay kung saan siya nakuha bago dinala sa Palawan Wildlife Rescue Conservation Center sa syudad ng Puerto Princesa. Hindi na po natin ginawa yung pagpapasuka o yung tinatawag na gastric lavage dahil masyadong magpapahirap na po ito sa hayop. Nung hinuli po kasi natin siya, hindi kaagad natin siya na-transport dahil hindi po tayo nakalabas doon sa isla sa sama ng panahon. Siya ang pinaka-main suspect natin doon sa taas ng probability level na siya nga talaga ang umatake. Samantala, ilang araw lang matapos mahuli si Cinco, may namataan daw uling buwaya sa parehong lugar. Nakuhanan nila ito ng litrato. Yung mga buhaya ay territorial. So kapag tinanggal mo yung pinakamalaki dyan sa lugar na yan, may papalit na bago na naman. Ang mga otoridad naglagay na raw ng mga babala kung saan may namataang buwaya. Yun nga lang, ang mga signages inaalis din ng mga residente. Kinukuha nila yung mga tarpaulin. So yung iba nakakalimutan na, hindi na naging aware doon sa lugar na may buhaya pala doon. Giit naman ng PCSD o ng Palawan Council for Sustainable Development, ang buwayang umatake kay Diego hindi maaaring ipahunting, lalo na't may sinusunod silang mga criteria. Meron dapat confirmed report ng crocodile attack. Dapat yung buhaya 10 feet or above ang size. Katulad ni Cinco, more than so many days na siya nagpapakita dun sa area. And within 1 kilometer lang siya ron sa barangay proper. Dapat yung pinakamalapit na size ng natural habitat niya o yung river system is more than 10 kilometers in length. And dapat, ito pinaka-importante, yung atake occurs outside of the breeding season. Nitong Huwebes, naabutan ng aming team ang mga residente ng Barangay 5 na nagkakagulo. Meron daw kasi silang namataang buwaya. Nakatakot sir, baka kakain na naman ng tao. Kinakabahan ba ko sir para sa mga anak ko kasi lagi sila dito sa playa, nagalaro. Pinalipad ng aming team ang dala nilang drone at ito ang kanilang nakuhanan. Ito kaya ang umatake kay Diego. Bago yan, nito lang Huwebes, habang nasa ospital pa sa Brooks Point si Diego at ang kanyang ama. Tumulak ang aming team sa barangay kung saan inatake ng buwaya si Diego. What's that? What's that? What's that? Naabutan nila roon ang mga kapatid ni Diego at ang kanilang ina na si Ermina. Kung si Nanay Ermina lang daw ang masusunod, gusto niyang mahuli na ang buwaya. Maramdam yun lang naramdaman ng anak ko. Namumroblema siya ngayon sa lagay ng kanyang anak. Sabi ko lang sana wag lang sana kuwan sa ospital. Wag lang siya mag-alaala. Sinamahan ng nakatatandang kapatid ni Diego na si Hermando ang aming team sa lugar mismo kung saan halos nag-agaw buhay si Diego sa pakikipaglaban sa buwaya. Diyan po sa may tabla na yan. Nang bigla na lang siya dinampot ng buhaya. Habang nagsushoot ang aming team, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. Isang umpok ng lupa na tila pamilyarang korte. Ano ito? Sinamahan ng nakatatandang kapatid ni Diego na si Hermando ang aming team kung saan kinagat ng buwaya ang kanyang kapatid. Diyan po sa may tabla na yan. Habang nagsushoot ang aming team, nagulat sila sa kanilang nadiskubre.
Isang umpok ng lupa na parang pamilyar ang korte. Hinukay ito hanggang tumambad ang buntot ng isang buwaya. Ipinagpatuloy ni Hermando ang paghuhukay hanggang lumitaw na pati ang ulo at katawan nito. Nasa 8 talampakan ang haba at naaagnas na. Doon palang umamin si Hermando kung ano ang kanilang ginawa sa buwayang umatake kay Diego. Naisip namin na magganti po kami dahil nanguna siya, kinagat niya yung kapatid namin. Dapat talaga magantihan namin yung nagkagat. Pinainan namin ng manok. Maya-maya lumabas na yung buhaya. Kinagat talaga yung manok. Pinalo po namin bago namin pinaakyat dito sa taas. Mga ilang palo bago namatay? Ay, madami po. Hindi na siguro mabilang-bilang. Kay tayo man kung galit tayo, siyempre hampas lang tayo ng hampas. Hindi na natin talaga mabilang. Pagkatapos, inilibing nila ito malapit sa ilog. Ay natakot din po. Pero alang-alang nanguna na yung buhaya eh. Kinagat na yung kapatid namin. Siyempre, natural, gantihan lang namin yung nagkagat. Pero yun lang nagkagat. Pero halimbawa po may makagat pa dyan, ay siyempre gantihan rin po. Kaya ganti-ganti lang. Ano pong gusto niyong gawin din sa buhaya? Tuluhin siya. Paramdam yun lang naramdaman ng anak ko. Alam din daw ng kanilang ina na napatay nila ang buwaya. Nung tanungin namin si Ermina tungkol dito, hindi na siya humarap sa kamera. Pero sinabi niyang ginawa nila ito para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Hiningan namin ng reaksyon ang PCSD o ang Palawan Council for Sustainable Development na tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan sa Palawan. In that case, kung sinabi nila na tinrap nila, talagang bawal yun. Sinasabi lang sa Wildlife Act, pag yung buhay mo ay nasa imminent danger, yun yung tipong pasugod na sa'yo, then that's the time na may reason ka. Pero mahirap kasing gawin ito dahil kailangan i-back up mo ng evidence. Paalaala ko na lang po maging aware tayo sa ating environment, lalo-lalo na kung bababa tayo sa tubig, mapadagat man o mapailog. Mas maganda kung hindi na tayo muna lulusong sa tubig, kung hindi tayo sigurado dun sa ating kapaligiran para makapag-ingat tayo rito sa mga untoward incident na crocodile attack. Hindi na ako manilo. Ano ang gagawin mo? Tabaran na lang ako. Ang tanong pa rin, noon hanggang ngayon, sino nga ba ang dapat manaig sa balabak? Tao o buwaya? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.